Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. So ito na nga yung inilahad ni Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. So niya yung palalim yung kanyang relasyon doon sa medium at nakausap na niya yung iba't ibang mga tawag niya espiritu, arwah. So pwedeng magpapakilala yon bilang jin o yun nga yung iba sahaba. Kaya nga, bandang huli, sabi niya, Zarani fima za'amu afradum minal malaika. Na dumadalaw daw sa kanya, ayon sa inaangkin ng medium, yung mga anghel. May mga anghel daw na dumadalaw sa kanya. Wa afradum minal jin. So dumadalaw din sa kanya yung mga jin. At maaaring yung pagdalaw din na ito nangyari doon sa pamagitan ng medium. Papasok o sasapi doon sa medium. So anghel, jin, at ito matindi. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu minas sahaba. Dumadalaw daw sa kanya si Abu Hurairah. So ito nga, yung pagdalaw na ito, maaaring nga sa pamagitan na nung medium. Kasi yung una, meron darating talaga sa kanya ng mga tao. Tapos ipapakilala nung mga medium at mga kasabwat niya na mga anghel daw. Pero ito kung si Abu Hurairah, maaring yun nga sa pamagitan na ng medium. Wa ta'ifatu minal awliya. At ilang mga awliya, yung kinikilalang santo ng mga ligaw na sekta. Amthalu Abil Hasan al-Shadili. Kabilang dito si Abul Hasan al-Shadili. Radiyallahu anhu pa ngayon nilagay dito. So maring ito yung... Pero dito sa haba. Itong si Abul Hasan, nabuhay ito ng mga mga 1000s na. Abul Hasan Shadili. So 1196 siya pinanganak. Taga Morocco. So tinuturing siya na awliya ng mga tao. Yung mga awliya. Ito yung mga parang santong-santo talaga sila ng mga Katoliko. Kapag meron kang kailangan sa kanila ka magdarasal o padadaanin mo sa kanilang iyong pagdarasal. So, kabilang siya doon. So, pinanganak siya 1196. At malinaw na Sufi itong tao na ito. So dumadalaw daw ito sa kanya. Kay Al-Bayanuni. Wa ta'ifatu min ahlil ilm wal fadl. At yung mga kaluluwa doon ng mga scholar dumadalaw sa kanya. Wal mashhudu lahum bil ilmi wal wilaya. So kilala niya yung mga inaangkin ng medium at ng mga kasabwat nito na dumadalaw sa kanya. Kilala niya. At mula rito, malalaman natin, kaya nagkagalito si Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. Maring yung mga tao sa paligid niya, Sufi talaga. O kahit siya talaga, Sufi. Sufi siya mismo. Pero nga bandang huli siya ay nagtoba, kaya inilahad niya yung kwento niya na ito. At yun nga, mahalaga na malaman natin yung kwento niya kasi nga, ang matalinong tao, natututo sa sarili niyang pagkakamali. Pero yung mas matalino, yung natututo sa pagkakamali ng iba. So ito tayo, natututo tayo sa mga karanasan niya at yung mga naging pagkakamali niya. So meron daw sumasapi doon sa medium, yung bukod doon sa mga awliya, pati mga scholar. Halimbawa, Sheikh Ahmad at-Tarmanini. Tsaga natin ito. Ngayon ko lang Tarmanini. Ngayon ko lang nabasa yung pangalan niya. Walang nababanggit tungkol sa kanya. So yun, sumasapi rin daw yun. Rahimahullah. Wa ba'dum man adraktuhum o man adrakathum min ahlil ilmi. O man adraktuhum pala. Wa ba'dum man adraktuhum min ahlil ilmi wal fadl. At ilan pang mga kaluluwa daw na ng mga scholar na sumasapi doon sa
medium na kilala niya at inabutan pa niya na buhay at nang namatay yung sinasabi nila na sumasapi. Thumma adraktuhum al-wafat. At nabutan niya yung kamatayan nila. Wa minhum walidi rahimahullah. Pati raw yung tatay niya dumadalaw sa kanya ayon doon sa pag-aangkin ng medium. At yan nga, doon sa pagdalaw ng tatay niya, wabashiruni biziyarati walidi iyay. Sa minsan daw, binalitaan nila siya na dadalaw daw yung kanyang tatay. Fi waqtin ay yanuhu. Sa oras na tinukoy nila. Yung medium at saka yung mga kasabot niya. Sabi nila, halimbawa, punta ka rito ng Lunes ng gabi. After Isha, darating dito yung tatay mo. So yun, pumunta na siya. Wantadartu al-maw'id bilahfin. So pumunta siya na maaga, tinintay niya yung oras na tinukoy nila. Walamma kana al-maw'id al-muntadar kallafudi an akra'a surat al-waqi'ah jahran. Nang dumating na daw yung oras na inihintay nila, pinabasa sa kanya yung suratul waqi'ah at kailangan daw niya nabasahin ito ng malakas. Fakara'tuha. Binasa daw niya yung suratul waqi'ah. Walamma faragtu min qira'atiha, at ang natapos ako sa pagbabasa nito, qalu, sabi nila, sayahdur waliduka ba'da lahdat. Parating na ang tatay mo, ilang sandali na lang. Fa asma o fasmi mayakul, pakinggan mo ang sasabihin niya. Wala tas'alhu an shay'in, at wag na wag mo siyang tatanungin ng kahit ano. So darating daw yung tatay niya, maaaring yun nga, sa pamagitan ng medium, pagsapin niya doon sa medium, pakinggan mo lang ang sasabihin niya, pero wag mo siyang tatanungin ng kahit na ano. Parang gusto niyang sabihin, wag ka makikipag-usap sa kanya, hayaan mo lang siya magsalita. Hayaan mo lang siyang magsalita. Dito na nga, waba'da dakaik ja'ani. Matapos yung ilang minuto, dumating na nga yung kaluluwa ng tatay niya. Ja'a man yaz'amu annahu abi. Dumating na nga itong kaluluwa na ito na inaangkin nila na tatay niya. Fasallama alayya, at bumati pa raw ng salam yung tatay niya. So darating yung di ba yung kaluluwa sasapid doon sa medium, tapos yung medium yung makakatulog, tapos magigising, magkakamalay, tapos kakausapin niya na yung etong si Ahmad al-Bayanuni. Wa adhara sururahu bilikai. So yung sa una pa lang na pagsasalita nung tatay niya sa pamagitan ng medium, ipinahayag daw nito yung kanyang kaligayahan na makaharap niya yung kanyang anak. Yung maaring nangyayari nga ito kasi nga sufi pala talaga itong sina al-Bayanuni, pero kalaunan nagtoba. Pero tayo, hindi tayo maluloko ng ganito, inshallah. Kasi alam natin, imposibleng mangyayari ito. Imposibleng mangyayari ito. Wafarhahu bi ala silati bihadihil arwah. At sinabi ng tatay, di ba sabi ng medium, hayaan mo lang siya magsalita. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag mo siyang tatanungin ng kahit ano. Sabi nung kaluluwa daw ng tatay niya, natutuwa ito na nakikipag-ugnayan siya sa mga kaluluwa. Wausani an a'tani bilwasiti wa ahlihi. At merong kakaiba na sinabi yung tatay niya. Yung inagpapanggap na tatay niya. Pinayuhan niya ako na alagaan daw yung medium at yung pamilya dito. Wa an araahu riayata itfin wa ihsanin. At susuportahan niya ito kumbaga ng pinakamainam na pagsuporta. Idla mawridun lahu minal mali illa min hada at tarik. Susuportahan daw niya, sabi ng tatay niya, suportahan niya yung medium. At tinutukoy niya dito pinansyal. Suportahan niya sa pinakamainam na magagawa niya. Dahil wala raw trabaho yung medium, liban na lang sa
ganitong gawain. Wala siyang ibang pinagkakakitaan liban na lang sa ganitong gawain. So dito pa lang kaduda-duda na lalo, di ba? So dito andyan na yung modus. Andyan na yung modus. Kausap yung tatay mo. Bawal mong tanungin. Makikinig ka lang sa kanya. Tapos ang ibibilin sa'yo ng tatay mo, bigyan mo ng pera to di ba? Magka-idea si Rashid Baka matapon. Matapon yung kape mo. Kung tanga yung kausap nila, di ba? Tanga. Kasi posible mangyari may mayaman na tanga Maring hindi sila tanga sa ibang bagay, pero sa ganitong bagay, nagiging tanga sila. Kasi emosyon Emosyon na yung umiiral. Nagiging tanga na sila. Kaya nga 'di ba may mga mayayaman, tuso sa negosyo yun. Mahusay magnegosyo, tuso. Pero pag nakaharap lang scammer, ubos yung pera. Nagiging tanga sila, nabubudol sila. So doon yung kausap niya. Hindi nga niya actually kausap yung tatay niya. Hinayaan niya lang magsalita yun Wakataba hadithahu bisalatil Ibrahimiyya. At tinapos niya yung kanyang pagsasalita sa pamagitan ng Salatul Ibrahimiyya. Yung Salatul Ibrahimiyya, yun din yung Sala ala Nabi. Yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yun din. Lagi daw yung sinasambit ng tatay niya. Sa itong medium, tsaka yung mga kasabot niya, pinag-aralan talaga nila yung tatay niya. Pinag-aralan. Wa ana alamu annahu rahimahullahu ta'ala. At kana syadidul wal bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala siyama al Ibrahimiyya. So alam daw niya yung tatay niya nung nabubuhay pa, lagi nitong sinasambit yung sala ala nabi hanggang doon sa sala al Ibrahimiyya. Kasi kapag sinabi mo lang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sala ala nabi yun. Pero kapag hanggang doon na sa katulad doon sa tashahud, tinatawag din nila yung sala al Ibrahimiyya. So, siguro sa panahon na ito, hindi pa siya natatauhan. Bibilib talaga siya na yun nga, tatay niya talaga yun. Kasi yung tatay niya, mahilig doon sa Sala al-Ibrahimiyya. Wa kana min al-ajbi anna lahjatal mutahaddith syabihatun ila haddin ma bilahjatil walid. Kaya nga, ang isa pang pinagtataka niya, yung punto ng pagsasalita nung kaluluwa na sumapi doon sa medium, katulad ng paraan ng pananalita ng tatay niya. Ganun na ganun magsalita. So yung tono, maaaring yung boses hindi gayang-gaya kasi madali na lang yung mapalusutan, di ba? Yung sabi ko nung nakaraan, sasabihin ng tao, di ba? Ba't nagbago yung boses mo? Sasabihin ng lolo, wala malamig dito sa kabilang buhay. Sinisipon ako. Madali na lang mapalusutan. Pero kuhang-kuha daw nila yung tono, yung paraan ng pananalita ng tatay niya. Thumma sallama wan sarafa. Pagkatapos ito, nagsalam at umalis na yung kaluluwa. Wala naman siyang sinabi. Wala siyang sinabing kahit ano. Si Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, wala siyang sinabi. Kasi nga bawal siya magtanong naman. Hayaan lang daw niya yung kaluluwa magsalita. Wakadtu atasaalu fi nafsi. Dito na sa panahon na ito, tinatanong na niya yung sarili niya. Lima ausani an la as'alahu an shay'in. Bakit kaya pinayo nila, binilin nila, maigpit na bilin nila, wag kong tatanungin ng kahit ano yung kaluluwa. Fil amri sirrin wala syak. Pero yun nga, nag-iisip na naman siya, siguro may salihim na kadahilanan na hindi nila sinasabi. Asirul kafi, kasi titimbang-timbang na yun, niloko, ginagago yata ako ng mga to titimbang na yung mga bagay-bagay. Asirul kafi alladhi inkashafali andak. So, yun nga, sa maaring meron daw sikretong dahilan na yung nga kalaunan, siya pabalik-balik siya totoo kaya ito, hindi totoo, totoo kaya ito, hindi totoo. Pero bandang huli na naisip niya, yung nga, annahu laysa biwalidi. So, kaya ganun, bawal ko siyang tanungin, kasi kausap niya, hindi yung tatay niya.
Hindi talaga yung tatay niya. Walakinnahu qarinahu minal jin. Kung meron mang tao na, kung meron mang nakakaalam ng tungkol sa tatay niya, yung karin ng tatay niya, nakabilang sa mga jin. At maaaring yung mga ganitong tao nga, meron talaga silang ugnayan sa mga jin. Alladhi sahabahu muddata hayatihi, na kasama niya sa buong haba ng kanyang buhay. Faja'ani bimitlili sautahu. Faja'ani yumatliluli sautahu. Na dumating daw sa kanya yung karin at ginaya yung boses o yung salita ng kanyang tatay. Wa itashabbaha bikususiyatin min kusisiyatihi. At nagawa niyang magaya yung mga espesyal na paraan ng pagsasalita ng kanyang ama. Wausani an la as'alahu an shay'in. Sige, pinagtataka niya, bakit mahigpit na bilin nila na bawal siya magtatanong ng kahit na ano dun sa tatay niya. Yun nga, naisip niya ngayon, li'annal karin minal jin. So, kaya siya bawal magtanong dahil yung karin, oo, kabilang sa mga jin, mahma arafa min sya'ni walidi wa hafida min ahwalihi falin yastati'a an yahfida kulla juz'iyatin ya'rifuhal walad min abihi. So, maaaring yung jin, nalalaman niya yung maraming bagay tungkol sa tatay niya o nakakabisado ng jin, pero hindi niya makakabisado ang maliliit na mga bagay na malalaman ng anak mula sa kanyang ama o tungkol sa kanyang ama. So, hindi lahat. Fahadaru an as'aluhu an shay'in min dalik. At dahil dito, binabalaan nila ako na magtanong tungkol dito. Kasi nga, maaring mangyayari yung mga jin, kasama siya lagi nung tao, di ba? Pero merong ginagawa yung tao na hindi nila naiintindihan. Katulad yung mga anghel, di ba? Yung mga anghel doon sa Suratul Baqarah. Qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Sabi ni Allah. Sige nga, ibigay niyo sa akin ang pangalan ng mga bagay na yan. Kung kayo ay makatotohanan. Sabi niya doon sa mga anghel. Sabi niya doon sa mga anghel. La ilma lana illa ma'allamtana. Sabi ng mga anghel, wala kami nalalaman, liban na lang sa itinuro mo sa amin. Hindi nila alam. Pero si Adan, alam niya yung pangalan ng mga bagay-bagay. Sa posibleng yung jin, may ganun din silang limitasyon sa kanilang malalaman o mauunawaan sa tao. Kasi si Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, may mga interaction siya dun sa tatay niya na silang dalawa lang yung makakaintindi. Pero yung jin, hindi niya maiintindihan. Na may kinalaman sa emosyon ng tao, halimbawa. So, halimbawa, tatanungin ni Ahmad Izzuddin kung pwede siya magtanong. Naalala mo ba yung laruan na binigay mo sa akin? Yung ganitong laruan. Ngayon yung jin magugulat. Sasabihin ng jin, masaya ka nga nun nung binigay ko sa iyo laruan eh. Yung bata naalala niya, hindi ako masaya, na bad trip ako nun kasi hindi yun ang pinapabili ko. Yung mga ganong bagay, maaaring hindi yun naiintindihan ng jin. Kaya bawal magtanong. Bawal magtanong. Mabibisto talaga sila. Kasi nga, posibleng may iba-ibang kakayanan talaga yung mga nilikha ni Allah. Di ba nabanggit ko nung nakaraan? Yung manok hindi marunong magbilang. Yung manok, kunin mo lahat ng itlog doon sa pugad niya, maglilimlim yun. Walang pakialam yun. Yung manok hindi marunong magbilang. Tapos yung tao, ganun. Yung tao, may mga kakayanan siya na wala sa hayop, tapos yung hayop may kakayanan na wala rin sa tao. Diba? Hindi naunawaan ng tao ng lubusan yung hayop at yung hayop ganun din. So, maaaring yung jin ganun din. Hindi nila nauunawaan ng lubusan yung ilang mga bagay. Kaya, bawal magtanong. Bawal magtanong. Fala yujibni fayaftadi al-amar. So, maaring yun nga, kasi kapag tinanong ko siya ng anumang bagay o ng ilang mga bagay, hindi siya makakasagot at magiging malinaw ang
bagay na ito na niloloko lang nila siya. Thumma salaku ma'i fi liqa'i malakarin. Pagkatapos ito, nag-arrange na naman sila ng iba pang mga pakikipagtagpo sa mga kaluluwa. Anla ya'rifunani anla yu'arrifunani bi asma'ihim illa inda insirafihim. So meron siya makakausap ng mga tao, yung mga kaluluwa ng mga tao. Pero hindi nila sasabihin kung sino sila, liban na lang matapos yung pakikipag-usap sa kanila at saka lang sila magpapakilala pag alis nila. Payakulu ahaduhum, yung isa sa kanila magsasabi, ana fulan, ako si ganito. Wa yusallim, babati ng salam, wa yansarifu alal fur. Taalis na yung kaluluwa na yon ng biglaan matapos magsalam. Sa limbawa, di ba? So meron siya kausap na tao, mahaba-haba ng pinag-usapan niya, pero hindi pa siya nagpapakilala kung sino siya. Tapos magsasabi yung jinn na sumapi, kahit yung medium na lang na umaarte, ako si Katsupoy, Assalamualaikum. Tapos bigla siyang mawawala. Nakita ko ng lumang picture ni Katsupoy. Pogi pala siya nung bata siya. Guwapito rin eh. Nagano lang talaga siya eh. Kasi yung mga komedyante, sinasadya nilang papangitin yung sarili nila eh. Kumbaga para maging katawa-tawa sila. Mga may tsura. Kahit Chiquito eh. Chiquito, pulis pa yun. Pulis yun dati si Chiquito. May picture pa nga siya, nakamotor, naka-big bike. Sa Makati yata, pulis siya sa Makati. Wa fi dhalika min as-sirri ma dakartu. Niyang dun sa mga sumunod na mga pagtatagpo. Kasi di ba makakausap niya pero hindi magpapakilala kung sino. Magpapakilala lang kapag aalis na. Kasi nga, falaw akhbarani wahidun minhum an nafsihi wa huwa mashhudun lahu bil ilm fa bahattu ma'ahu fi ishkalin ilmi la ajiza anil jawab wan kashafa al amr. Kasi nga diba, yung kabilang daw sa mga sumasapi daw doon sa medium, mga maalam, mga scholar. So makakausap niya yung kaluluwa. Tapos halimbawa magpapakilala yung kaluluwa, ako si Ibn Taymiyyah o si kusino pa, wala pa. Hindi pa yata kilala nito kasi kapanahon, buhay pa yata si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dito. Pasabihin nung kaluluwa, ako si Imam Ahmad, Assalamualaikum, tapos biglang mawawala. Kasi nga, kung sasabihin nila muna kung sino sila, kasi dito sa mga ibang kaluluwa na nakaharap niya, pwedeng magtanong eh. Kausap niya talaga. Hindi katulad sa tatay niya, bawal kausapin. So dito napapaisip naman siya. So ito mga kaluluwa na ito na kausap niya, saka lang magpapakilala, tapos aalis. Kasi nga kung umpisa pa lang, kilala na niya kung sino yung kausap niya, tatanungin niya yun ng tungkol sa Islam. At hindi yun makakasagot. Hindi makakasagot. Bawo, di ba? Umpisa pa lang, dumating yung sumaping kaluluwa. Tapos magpapakilala, ako si Imam Ahmad. Assalamualaikum, kumusta ka na? O Imam Ahmad, totoo ba na yung Quran nilikha lang? O di yung mangkukulam, yung medium sigurado hindi naman 'to nag-aaral eh. Walang pakialam niyan diyan, importante kumita siya. Hindi makakasagot 'yun. Hindi makakasagot. Sasabihin na lang niya, hindi ko alam. O di, uling-huli, hindi ikaw si Imam Ahmad. Si Imam Ahmad, kinulong, tinorture, nilatigo. Dahil sa paninindigan niya ng Quran, hindi nilikha. Kasi kasama yan sa kalam ni Allah, sa salita ni Allah. Ibig sabihin, kasama ni Allah yung Quran. Hindi siya nilikha. O di, hindi kasi Imam Ahmad, baka sapakin pa niya yun. Sipain niya. So, hindi sila makakasagot. Hindi sila makakasagot at magiging hayag lang kung ano yung nangyayari. Pero kung ganun yung ginagawa nga nila, di ba kausap mo na, di ba? Kausap mo, ganito, ganyan. Nag-uusap sila. Sige, alis na ako ha. Ako si Imam Ahmad. Assalamualaikum. O di, yung tanga, bibilib siya, si Imam Ahmad pala yung kausap po kanina. Tuwang-tuwa siya. Pero hindi niya iniisip,
O nga, no, kung si Imam Ahmad pala yun, sana nakapagtanong ako. Ipa, hindi ka talaga makakapagtanong kasi nga, hindi mo nga alam kung sino yung kilala mo o sino yung kausap mo, hindi mo siya makikilala o hindi nila pinapakilala. Wakad atani atin maratun yunakishini fi ibahati kishfi wajhil mar'a. Pero minsan daw nangyari na meron siyang kausap. Di ba hindi nga nagpapakilala kung sino yung kausap niya. Sinubukan na niya makipag-usap ng makatuturan na may nausapan. Kinausap niya daw yung kaluluwa na sumapi. Tungkol sa usapin na kung pwede bang makita yung mukha ng babae. Pwede bang makita yung mukha ng babae? Kung ito ba ay aura, wa annahu laysa bi auratin. Sa pinag-usapan nila yung faradadtu alayhi, tumugod ako sa kanya, waradda alayya, raddan laysa fihi raihatul ilm. Pero tong kausap daw niya na kaluluwa, wala raw kwentang kausap. Wala raw kahit anong bakas ng kaalaman yung pakikipag-usap sa kanya. Wahtadamal jidal bainana. At ang nangyari, nagtalo lang sila tungkol sa bagay na yun. Aura ba yung mukha o hindi? Fakultu lahu, wa maada tujibu an aqwalil fuqaha alladhi qalu inna wajhal mar'ati auratun. Aw yajibu satrahu kasyatan lil fitna. Pero sa dulo sabi niya, ano naman ang masasabi mo sa mga scholar na nagsasabi ng mukha ng babae ay aura at kailangan itong takpan dahil sa takot sa fitna. Fitna na makakaakit siya ng tao. Wantahal jidal ila gayri jadwa. Yung nga natapos yung kanilang pagtatalo nang walang konklusyon. Kasi kausap niya, nagpapanggap lang naman yun eh. Nagpapanggap lang. Kumbaga inisip niya na total hindi naman nagpapakilala kung maalam yung kausap ko, pero bandang huli sinasabi nila maalam daw yun. Debatihin ko na o tatanungin ko na tungkol sa kaalaman. Tumakbarani annahu Sheikh Ahmad at-Tarmanini. Wansaraf. Pero pagkatapos sila mag-usap, sabi ng medium o ng mga kasabwat, yung sumapi sa akin kanina, yung kausap mo kanina, yun si Sheikh Ahmad at-Tarmanini. Yun nga, yung kausap niya kanina. Kilala niya si Ahmad at-Tarmanini. Kilala niya yung mga pangaral ni Ahmad. Kasi mga scholar, pagdating sa mga bagay-bagay, may paninindigan sila eh. Halimbawa sa Zakatul Fitr, di ba? O Zakatul Fitr. Diba, may mga scholar, alam natin, pinapahintulutan nila Zakatul Fitr, pera. Tapos itong scholar, alam natin, yung Zakatul Fitr, pagkain lang talaga. Yung sinasabi nila, yung sumapi sa'yo kanina, si ganitong scholar, bawal daw ng Zakatul Fitr ibibigay na pera. Ang alam mo, nung nabubuhay pa yung pinangangaral nun, pwedeng ibigay Zakatul Fitr pera. O di alam mong nagsisinungaling yung medium at yung mga kasabwat niya. Ganito yung nangyari dito. Fakasyafa li annahu al-kadibu la shakka fihi. At ngayon naging malinaw na sa akin na kasinungalingan yung sinasabi nila. At walang pagdududa rito, nagsisinungaling sila. Lian na Sheikh al-Madhkur min kibari fuqaha Shafi'iyya. Dahil ang pinag-uusapan nilang Sheikh na si Sheikh Ahmad at-Tarmanini, kabilang sa pinakamalalaking scholar ng madhab ng Shafi'iyya, wasadatu Shafi'iyya, yakulun al-mar'atu kulluha aurah, walau ajuzan syamta. Alam niya nagsisinungaling sila. Kasi Sheikh Ahmad at-Tarmanini, scholar ng madhab ng Shafi'iyya, at ang mga malalaking scholar ng Shafi'iyya, sabihin natin lahat sila, lahat ng mga scholar ng madhab ng Shafi'iyya, isa ang pananaw nila sa mukha ng babae. Aura din. Kasi ang babae daw sa kabuuan ay aura, kahit pa matandang babae. Kahit matandang babae, kailangan siyang magtakip ng kanyang mukha. Kailangan pa rin siya magtakip ng mukha. Falaw annahu kana hu Sheikh al-Madhkur, kung ang kausap niya kanina, si Sheikh Ahmad at-Tarmanini, rahimahullah, wan kasyafa lahu min al-ilmi jadid. Wa huwa fi alamil barzakh, Nga, kung si Sheikh Ahmad at-Tarmanini yung kausap niya,
na kumbaga kabilang sa mga scholar ng madhab ng Shafi'iyah, kung meron mang bagong kaalaman na natutunan niya doon sa barzakh. Kasi nag-iisip-isip nga siya, pinagtitimbang niya mga bagay-bagay. Kung dati paninindigan niya, aura yung mukha. Tapos ngayon magbabago. Halimbawa, magbabago yung paninindigan niya, hindi na aura yung mukha ng babae. At nakakuha siya ng kaalaman doon sa barzakh. Lakbaran ni bidalika wa arsyadani ila dalilihi. So kung meron man siyang bagong kaalaman na nakuha mula doon sa barzakh, di sana matino siyang kausap at ang nilalahad niya dalil. Tapos sana sinabi niya, natutunan ko sa barzakh eh. Pero yun palang sablay na, di ba? Paano ka matututo sa barzakh? Wala nang pakialam doon yung tao sa ano man. Wala siyang gagawin doon, wala siyang magagawa doon. Naghihintay na lang siya ng araw ng paghuhukom. Wala na. Pero dito kasi niya, nandun pa siya sa pagitan kasi ng liwanag at kadiliman eh. Si Ahmad al-Bayanuni. So kahit itong bagay na ito, malinaw ito sa atin. Pero sa kanya malabo. Malabo pa sa kanya na may matututunan pa yung tao dun sa barzakh. Pero yun nga, bandang huli naging conclusion niya. Kasi nga iniisip pa niya, di ba? Kung meron siya natutunang bagong kaalaman sa barzakh, na yung mukha pala ng babae, hindi aura, sana matino siyang kausap. Ibinibigay niya yung dalil. So sana sinasabi nung kaluluwa na kausap niya kanina, natutunan ko sa barzakh ganitong dalil. Sinabi ni Imam Ahmad, sinabi ni Imam Shafi'iyah pala siya. Sinabi ni Imam Shafi'i ganito ganyan, kaya yung ganito ganyan yung aura ng babae. Dapat ganun. Pero walang kwentang kausap siguro talaga yung kanina. Kasi kapag nagtatalakay yung tao, di ba, tungkol sa Islam, may kita mo yung maalam paano magsalita eh. May kita mo yung maalam kung paano sila magsalita. May sistema. May sistema. Pero nga, walakin nahul kadib wal khida. Pero lahat ng yan ay kasinungalingan at panloloko. Wairadatu tadlil. Ang hangad nila ay ang pagkaligaw. Wa aballahu ta'ala walhamdulillah illa huday. At walang anumang hinangad si Allah, alhamdulillah, liban na lang sa pagkakagabay sa akin. Wa thabati alal haqqi wal huda. At ang pagiging matatag ko sa katotohanan at gabay. Fakashful mar'a wajhuha wala siyama fi hadha zaman al-fasid wal mujtami al-marid. Amrun la yukrahu du aklin wa dinin. So yun yung nagdulot sa kanya na hindi totoo lahat ng mga nangyari. Kasi ngayon sa panahon na ito, yung panahon nga nila ito 1200s pa ito. Ang pagpapakita daw ng babae ng kanyang muka sa panahon na ito ng fitna, sa panahon na ito ng kasiraan, sa lipunan na ito na may sakit, ang pagtatakip daw ng muka ay kumbaga mas marapat at walang sino mang tao ang sasang-ayon na pwedeng ipakita ang muka o walang sino mang tao na maalam ang sasang-ayon na ipapakita ng babae yung kanyang mukha. Walang sino mang maalam o matuwid na tao ang papayag na ipapakita ng babae yung kanyang mukha sa lipunan na ito na may sakit o sira. Dito siya natauhan, alhamdulillah. Yung huling bahagi next week na natin matalakay inshallah. Kasi mahaba talaga itong naging paglalahad dito. Kasi dahan-dahan lang na inilahad ni Sheikh Omar Al-Ashkar yung kasi kinopya niya ito kompleto Kung paano siya sinulat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nilagay niya dito kompleto sa kanyang libro din, alhamdulillah. Kaya napaka detalyado. Kaya nga kahapon yung tinatalakay natin kitaba. Hindi pa nababanggit din si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pero marami rin siyang nasulat. Yung mga nababanggit kahapon doon sa pagtalakay natin sa Adabul Muta'allimin, mga nauna pa sa kanya yun. Pero marami ring naisulat si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Meron nga siya mga libro tungkol sa tungkol sa Kristyanismo, tungkol sa Biblia. Ganun siya ka-prolific. Hindi na nga siya nakapangasawa sa sobra niyang pagiging abala sa kanyang trabaho. Alhamdulillah. Sa tutuloy ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.